So dito naman po tayo sa listening part. Sa number 1, yung instruction, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. So listen to the following and please select the correct one to the blank. So makinig daw sa kasunod at piliin yung tama sa blank. So meron pong babanggitin sa audio, pakinggan lang natin and pipiliin kung ano yung sinabi sa part ng blank na iyan. So makinig pong mabuti. Ipi-play ko na po. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 수박, Okay, sa isa pa po, makinig. 수박, Okay. So yung sabi po is subak. Subak. So the correct answer is number 2. Subak, meaning po niyan is watermelon. Pakwan. So dito naman tayo sa number 2. So yung instruction is 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So listen to the following and please select the drawing that is related with the following content. So yun po yung sabi dyan. Sa Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung drawing or picture na may kaugnayan sa kasunod na content o nilalaman. So meaning may sasabihin sa audio, piliin lang natin sa choices kung ano yung related sa sinabi doon. So makinig pong mabuti. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 운동화가 얼마예요? 45,000원이에요. Okay, sa isa pa po, makinig. 운동화가 얼마예요? 45,000원이에요. Okay, so kung narinig yung presyo, yung sinabi ng babae, madali lang po ito sagutan. Sabi, saman utsunon iyeyo. Saman utsunon iyeyo. Kaya kung hindi po talaga naintindihan, ito po yung binanggit. Sabi, 운동화가 얼마예요? So 운동화, meaning po niyan is sneakers, sapatos. 얼마예요, meaning magkano, how much. So how much daw for the sneakers? Sagot ng babae, saman utsunon iyeyo. It is 45,000 won. Correct answer is number 2. Next, dito naman tayo sa number 3. Sabi sa instruction, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So, Tagalogin natin, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. May conversation tayong pakikinggan. Piliin lang natin sa choices kung ano yung pinag-uusapan sa conversation na iyon. So makinig pong mabuti. Ipe-play ko na po yung audio. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이 티셔츠는 5만 원이에요. 티셔츠가 비싸네요. 좀 깎아주세요. Okay, sa isa pa po, makinig. 이 티셔츠는 5만 원이에요. 티셔츠가 비싸네요. 좀 깎아주세요. Okay, so napakarami pong pwede natin gawing clue doon sa conversation na yon. Una, nagbanggit ng pera, presyo. Pangalawa, nagsabi, adjective, bisaneo, sumahal, expensive. Sumahal, expensive. Nagsabi pa ng kakajuseo. Kailan mo ba binabanggit yung phrase na iyon? Kakajuseo. So, kung di talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa conversation. So, 이 티셔츠는 5만 원이에요. Ibig sabihin niyan, 이 is this.
ito sa Tagalog. T-shirts. So, t-shirts, ibig sabihin po is t-shirt. Merong topic particle, umanon. Umanon, so ibig sabihin po niyan is 50,000 Korean won. Merong iyeyo, yung is, are, sa polite, ginagamit. So, sabi, this t-shirt is 50,000 Korean won. So presyo, yung pinag-uusapan. Diyan pa lang dapat may idea ka na sa isasagot mo. Sabi ng babae, t-shirt가 비싸네요. So t-shirt. So, t-shirt with subject particle, 비싸다. Bisáda is an adjective meaning expensive or mahal. Merong neo, again, ginagamit to show expression na naso-surprise ka about sa isang bagay, sa na-realize mo, or to show admiration towards sa isang bagay. Paghanga sa isang bagay. So sabi niya, sobrang mahal ng t-shirt. 좀 깎아주세요. So 좀 meaning a bit, a little, konti. And then 깎아주세요 is a common phrase ginagamit kapag nanghihingi ka ng discount. So please give me a discount. Please give a discount. Or please lower the price. Same po yung ibig sabihin niya. So nagbanggit ng presyo, nagsabi ng mahal, and nanghingi ng discount. Ano ba yung pinag-uusapan pag ganyan? Number 1, kagyok ba yun? Meaning price. Nalsi ba yun? Meaning weather. Jangsu ba yun? Meaning place, lugar. O jigop ba yun? Meaning occupation. Of course, the correct answer is number 1, kagyok. So presyo po yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So that is the correct answer. Number 1. Next, dito naman po tayo. So yung instruction po dyan is 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So makinig daw sa kasunod at piliin yung pinaka-tamang idudugtong na salita. So meron lang pong babanggitin sa audio, piliin lang natin sa choices kung ano yung correct answer doon sa sasabihin sa audio. Yung pwede natin idugtong or i-connect. So makinig pong mabuti. Ipi-play ko na po yung audio. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 사장님, 이 바지 다른 색깔도 있어요? 1. 바지는 얼마예요? 2. 한 벌에 4만 원이에요. 3. 종이 가방에 좀 넣어주세요. 4. 하얀색도 있는데 보여드릴까요? Okay, sa isa pa po, makinig pong maigi. 사장님, 이 바지 다른 색깔도 있어요? 1. 바지는 얼마예요? 2. 한 벌에 4만 원이에요. 3. 종이 가방에 좀 넣어주세요. 4. 하얀색도 있는데 보여드릴까요? Okay, so ano kaya ang pwede nating idugtong or i-connect doon sa sinabi sa audio? So kung narinig niyo yung term na sekal, pwede niyo po itong sagutan. Ano ba yung sekal na iyon? So kung hindi po talaga na-gets, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng babae, 사장님, 이 바지 다른 색깔도 있어요? Sabi niya, boss, I is this, ito, 바지 meaning pants, pantalon, 다른, so different, iba sa Tagalog, different. So different. 색깔, so ito yung clue nyo, 색깔. So 색깔 meaning po niyan is color.
To is soyo, ibig sabihin also have. No? Also have. So sabi niya, boss, meron din bang ibang kulay itong pantalon? So ano ba yung isasagot natin dyan? Isa-isahin natin yung choices. Number 1, 바지는 얼마예요? So tinatanong natin kung merong ibang kulay yung pants na iyon. So sabi sa number 1, 바지는 얼마예요? So how much is the pants? So magkano itong pantalon? So X po yan. Ang layo dun sa sinabi sa audio. Number 2, 한벌에 4만 원이에요. So 한벌, so han meaning 1. Yung ball is a counting unit kapag damit po ang binibilang. Saman. Saman is 40,000. Merong currency na won. So Korean won. And then iyeyo is R. So sabi, 40,000 Korean won daw sa isang piraso ng damit. So again, hindi naman po tinatanong yung presyo. Tinatanong kung may iba pa bang kulay itong pantalon. So ang layo dun sa sinabi sa audio. Kaya X po yan. Number 3, sabi, 중이 가방에 좀 넣어주세요. So 중이 가방. So 중이 가방 meaning paper bag. Merong preposition of place, location particle, yung in, on, or at sa English. Jum, so yung jum po dito, parang softener lang po yan. Softener ng sentence para hindi magmukhang direct na utos yung sinasabi niya. So madalas pong gamitin ito ng mga Koreans pag meron silang pakisuyo sa ibang tao. So madalas niyo po yung makikita, lalo na kapag yung verb ending natin is a, o, or he, juseyo. So yung polite request. Parang sa Tagalog, pake. Please do this for me. So yun yung meaning niya. Yung verb natin, not ta, meaning to put in. So sabi niya lang dyan, please put it in the paper bag. So pakilagay po sa paper bag. So yun yung sinabi sa number 3, pero malayo doon sa sinabi sa audio. Kaya X din po iyan. So again, ang tinatanong natin is ibang kulay, other color, different color. So the correct answer is number 4. So bakit kaya ito naging tama? So sabi dyan, 하얀색도 있는데 보여드릴까요? So 하얀색, so ito na. Regarding or may kinalaman sa kulay. 하얀색 meaning po niyan is white, puti. Yung do meaning na po niyan is also or to. And then merong itta. So itta ibig sabihin have, meron. So meron din daw puti. Merong ninde, yung and, but, or so na conjunction. So depende sa context ng sentence. So sabi niya, we have white color too. Or it has white color too. But, 보여드릴까요? So shall I show it to you? Yun po yung ibig sabihin nung pangalawang phrase. So, dapat ko bang ipakita sa iyo or gusto mo bang makita? Shall I show it to you? So, meron ding kulay puti. So, dapat ko ba siyang ipakita sa iyo or gusto mo bang makita? Yun yung meaning ng number 4. So, yun po yung may kinalaman sa audio na napakinggan po natin. Kaya po naging tama yung sagot na iyan. So 4 is the correct answer. So dito naman tayo sa number 5. Makinig pong maigi. So yung instruction naman po sa number 5 is 여자는 여기에 왜 왔습니까? So yung tinutukoy dito is yung babae. No? 여자 meaning girl. Topic particle. 여기 meaning here, dito. Merong preposition of place or place particle. We meaning why. 왔습니까 meaning came. So, sa Tagalog, bakit nagpunta dito yung babae? So pakinggan po natin yung dahilan. No?
So makinig, ipi-play ko na po yung audio. 5번. 여자는 여기에 왜 왔습니까? 어서 오세요. 뭘 찾으세요? 바지가 좀 커서 바꾸려고요. So isa pa, makinig pong mabuti. 어서 오세요. 뭘 찾으세요? 바지가 좀 커서 바꾸려고요. So yung clue nyo doon is bakuryogoyo. Bakuda. Ano ba yung bakuda? So tinatanong kung ano yung dahilan ng pagpunta ng babae. So dapat nakafocus tayo dun sa sinabi ng babae. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi niya. So sabi ng lalaki, oso useyo. So oso useyo meaning welcome. Ginagamit sa mga business establishment pag binabati yung customer na pumapasok. Welcome, oso useyo. Mo 찾으세요. 뭘 찾으세요. So, ibig sabihin lang po nito is what are you looking for? Ano pong hanap nila? So yun po siya in Tagalog. Sabi ng babae, 하지가 좀 커서 바꾸려고요. 하지 meaning pants. Pants. Merong subject particle, 좀. So 좀, a bit, a little, medyo, no, sa Tagalog. Ko. Yung adjective natin is kuda meaning big, malaki. Meron lang also, dinikita ng also kasi because, no, nag-i-state siya ng reason. So dahil daw malaki or medyo malaki yung pants. Bakuryogoyo. So gusto niya daw papalitan. I want to exchange it. Dahil daw medyo malaki yung pants, kaya gusto niya daw palitan. Bakuryogoyo. So, alin kaya dito sa choices yung may synonym or kahalintulad na meaning sa bakuda? So, of course, the correct answer is number 1. So, bakuda, pakitandaan po ito, yung other term niya is Q1 hada. Q1 hada, meaning to exchange din po yan. To exchange. And yung gusto niyang i-exchange is haji. No, wala naman siyang binanggit na symbol, kaya X na po yan. So hindi naman pwede itong 2 and 4 kasi yung pinag-uusapan dyan is 1 bull. 1 bull naman po kasi is refund. So X na yan, 2 tsaka 4. So dito lang dapat yung pagpipilian mo, Q1 hada, meaning kasi niyan is to exchange. And since yung binanggit niya is haji, pantalon, so number 1 is the correct answer. So yun yung dahilan ng pagpunta niya. In order to exchange the pants. Para papalitan yung pantalon. So number 1 is the correct answer. So hindi siya nagpunta doon para mag-refund ng pantalon, X. Hindi rin siya nagpunta para mag-refund ng sapatos, kaya X. Hindi rin siya nagpunta para magpa-exchange ng sapatos. So yan po yung dahilan kung bakit mali yung mga yan. Correct answer is number 1. So make sure po natatandaan yan, especially yung bakuda and Q1 hada. So common na common po yan sa exam. Pakitandaan na rin yung 1 bull hada meaning to refund.